Parang nakakatakot na senaryo mga kaibigan, ano? Dahil umiiral yata sa buong mundo ang mga diktador ngayon, ano? Eh, hindi naman natin direktang sabihin, pero parang may umiiral din na ganyan sa palasyo ng Malacanang ngayon. Diyan po sa ating bansa sa Pilipinas. Sa mga hindi pa po pala nakakapag-subscribe sa ating channel dito po sa Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK, isang subscription lamang po mga kaibigan. Isang magandang oras po sa inyo mga kaibigan ko sa Radyo Pilipino UK YouTube channel saan man po kayo naroroon. Bakit ko po nabanggit yun mga kaibigan? Dahil pinaboboykot ho ng Malacanang ang nakatakdang second hearing ng Senate Committee on Foreign Relations ni Senadora Amy Marcos kaugnay po naman ng ginawang pag-aresto at pagdadala sa ICC kay nating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga kaibigan, ano ho? Dahil po sa kalatas ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ipinadala kay Senadora Amy Marcos at kay Senate President Chis Escudero kung saan hindi na pinababalik ng Malacanang ang sinumang miyembro ng gabinete kasama na ang ibang opisyal ng Executive Department diyan po naman sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Senado. Ito pa rin mga kaibigan ay may kaugnayan sa pagpapatuloy ng Senate hearing sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagdadala sa kanya sa ICC kamakailan. Sinabi mga kaibigan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, doon nga po sa binabanggit ko kanina na sulat na pinadala kina Chis Escudero, Senate President at yung kapatid ni Pangulong Bonget na si Senadora Amy Marcos na siya po namang chairman ng South Committee on Foreign Relations kung saan ay nakasaad sa sulat na tinatanggihan nila ang imbitasyon na pagdalo sa pagpapatuloy ng Senate hearing na nakatakda sa darating po na Huwebes, mga kaibigan. Bukas, oras po yan, araw po yan sa Pilipinas. Doon po sa sulat ni Bersamin, kinatwiran nito na dumalo na daw at nasagot na rin daw ng iba't ibang opisyal ng pamahalaan. Anong kasagot? Abo nga eh. Nasagot na raw ng ibang opisyal ng pamahalaan ng mga katanungan ukol naman sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte sa unang pagdinig ng Senado noong nakaraang Marso 20. Hindi bakit binoboykot? Kasi baka mabunyag na naman ng maraming loopholes dun sa ginawa nilang pag-aresto. Nung nakaraan, di ho ba? Na-booking na sa video, pilit pa rin itinatanggi ng DILG Secretary ni John Vic Remulla nung kanyang binanggit sa isang interview kung sino yung core group, mga kaibigan. Yung miyembro ng core na nagplano para po naman dyan sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito nga po, ikinatwiran ni Bersamin na dumalo na at nasagot na rin ng iba't ibang opisyal ng pamahalaan ng mga katanungan ukol sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte sa naunang pagdinig ng Senado noong March 20. Kasunod din umano ng naunang hearing ay ang pagpapalabas ng komprehensibong ulat ng komite ni Manang Aimee sa naunang pagdinig ng komite. Matindi ho yung mga nilalaman nung report na yon. Pero initial report lamang ho yun, hindi pa kompleto. Mas maganda kung matutuloy nga itong, siyempre, tuloy sa Senado. Pero pinagbabawalan nga itong mga inimbitahang resource persons, mga kaibigan, no? Binigyan din ni Bersamin na ang pag-invoke o binigyan din niya
ang pag-invoke ng executive privilege ng mga cabinet members na ang ibig sabihin daw ay manatiling lihim. Lihim, ha? Ibig sabihin, pag lihim may tinatago. O confidential ang pakikipag-usap ni Bongbong Marcos sa mga miyembro ng kanyang gabinete. O may nalalaman pa itong si Ginoong Bersamin na mag-invoke ng executive privilege. O, yan ang mga katwiran ninyo kapag kayo ang gustong investigahan. Pero kapag kakalaban nyo sa politika, ang iniimbestigahan din sa Kamara, nag-i-invoke sila ng karapatan nila. Pero anong nangyayari? Kino-contempt sila, di ba? Yun ang nakakatawa dito eh. Kung kayo ang iniimbitahan sa isang investigasyon, kung ano-anong pamamaraan ang ginagawa ninyong o inyong ginagawa para lamang ma-avoid yung hearing ho na yan. So parang nararamdaman nyo na ngayon kung ano yung nararamdaman ng mga Duterte nung palagi nyo silang iniimbitahan dyan sa Kamara para investigahan ng Quadcom na yan, mga kaibigan. No? Kapag ka nag-invoke sila ng kanilang right noon, yung mga ini-invite nilang resource persons dyan sa Kamara, kino-contempt nitong si Paduano, paging si Acop, ay itong si sino yung congressman ng Laguna, si Fernandez. O yun, bumabalik na sa inyo, parang karma yan di ba? Bukod dito ay maituturing din umanong paglabag sa usapin. Ayan. Yan na naman. Paglabag sa usapin ng subjudice ang investigasyon ng Senado dahil mayroon nang nakahain na 4 na petisyon diyan po naman sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa pagdakip sa dating Pangulo at pagsuko sa kanya sa International Criminal Court. Ginagamit ni Bersamin yung kanyang pagiging abogado dito at dating punong maestrado ng Korte Suprema, no ha? Dinadaan niya sa legalidad itong mga itong imbitasyon o dinadaan niya sa legalidad para maiwasan, no, ma-avoid ang pagdalo ng mga cabinet members dyan po naman sa ipinatawag na hearing ng Senado. Sa kabilang dako mga kaibigan, ikinalungkot naman ni Manang Aimee ang hakbang ng Malacanang, particularly ng sulat nitong si Executive Secretary Bersamin, mga kaibigan. Ayon kay Manang Aimee, lubhang mahalaga ang pagdinig ng Senado dahil marami pang katanungan ang hindi nasasagot. Tama itong si Manang Aimee. Matindi ito, parang papel ni Manang Aimee yan sa yung tunay na oposisyon ngayon, di ba? Nagsasagawa ng investigasyon dyan sa mga cabinet members ng kanyang kapatid. Lalo na ngayon, lalo na ngayon na nilaglag siya ng mismong kanyang kapatid. Hindi na binabanggit ng kanyang pangalan sa mga rally na isinasagawa ng line-up ng administrasyon. Hindi na binabanggit ng Pangulo ni Bonget, mga kaibigan. Hindi lalong nagkaroon ng rift sa pagitan po ng magkapatid, mga kaibigan. Ayan. Itong si Madam Aimee, yung kanyang kapangyarihan bilang senador at chairman ng House Committee on Foreign Relations, nasa kanya lahat ang karapatan para magpatawag ng investigasyon. Gusto niyang malaman ang mga nangyari sa ginawang pagpapadala kay dating Pangulong Duterte diyan po naman sa ICC. Bukod pa daw sa preliminary report pa lamang ang kinayang gawin ng kanyang komite. Preliminary report pa lamang. So, lubhang mahalaga po yung ikalawang araw ng pagdinig para mabuo nila yung buong report ng mas detalyado. Binigyan din ng senadora na maganda umanong pagkakataon ang naturang hearing para maipaliwanag ng gobyerno ang mga, yan, tama, ang mga magugulong sagot at hindi nagkakatugma-tugmang datos at iba pa na nais malaman ng taong bayan.
Nagtataka din mga kaibigan itong si Manang Aimee kung sino ang dapat na masunod sa Malacanang dahil sa ito ha, sa pa ito. Talagang hindi organisado diyan sa palasyo, no? Parang nagkatotoo yung sinasabi nitong si dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez na merong mga hindi walang mandate na mga tao sa Malacanang na umaaktong siyang Pangulo. Pero wala naman silang mandato mula sa taong bayan. Ibig sabihin, hindi sila inihalal. Nagtataka din si Manang Aimee kung sino ang dapat na sundin at masunod sa palasyo ng Malacanang dahil base sa naging pronouncement ng mouthpiece. Mouthpiece naman talaga siya eh. Tagapagsalita ng palasyo na si Claire Castro na kahapon ay sinabi niyang hindi pagbabawalan ng Pangulo ang mga opisyal ng gobyerno na dumalo dyan sa Senate investigation. Ayun, no? Yun yung taliwas, saliwa sa mga pahayag ng Malacanang, hindi nagtutugma-tugma mga kaibigan, no? Natahasan namang sumasaliwa dun sa nilalaman ng sulat nitong si Bersamin. Totoo, di ba? Abay, sino ba talaga ang nasusunod sa palasyo, kuya? Yung hierarchy ba? Sino? Sino ang nasa ituktok? Sino yung nasa gitna? Sinong nasa kaliwa? Sinong nasa kanan? Ganun eh. Dapat meron kayong organizational chart dyan. Ilagay nyo dun sa tuwing press con ninyo para makikita nyo kung sino yung decision maker doon. Who's calling the shots, ika nga. Parang marami. Hindi iisa eh. Sa, saka lamang din umano ma-invoke. Ito, pag nagsalita si Manang Aimee, daig pa ang abogado, pero hindi abogado to ha. Saka lamang daw maaring ma-invoke ang executive privilege doon na sa pagtatanong ng mga senador doon sa ininbitahan nilang mga sponsor. Sinabi ni Bersamin niya, kailangan daw nilang invoke yung executive privilege para hindi sila dumalo. Diyan po naman sa hearing ng Senado. Dapat umanong nalalaman ito ni Bersamin dahil naging Chief Justice siya. Chief Justice at that ng Korte Suprema. Kino-question pa ng IB. Binigyan din pa ng senadora na ang hindi pagsipot ng mga opisyal ng gobyerno sa Senate hearing ay lilikha lamang ng pagdududa. Tama. Noon nga dumalo kayo, marami ng pagdududa eh. Ngayon bang hindi kayo dadalo? Di mas marami nang magdududa dyan. At magpapalakas sa hinala ng publiko, lalo na ang mga supporters ni dating Pangulong Duterte na merong itinatago o pinagtatakpan ang palasyo ng Malacanang o ng gobyerno tungkol sa pag-aresto kay FPRRD. Magugunita mga kaibigan na noong nakaraang linggo ay naglabas na ng preliminary report ang komite po naman ni Senadora Aimee kung saan ay nakasaad dito na maraming nalabag sa mga karapatang pantao ni dating Pangulong Duterte noong arestuhin, pati pa rin sa warrant of arrest. Mula po naman dyan sa ICC, hindi nga malinaw na may warrant of arrest, di ho ba? Na idinaan sa tinatawag na red diffusion ng International Police o Interpol. Yan pa rin yung red diffusion ho na yan at saka yung red notice. Malaki ang pagkakaiba ho niyan mga kaibigan dahil ito ang isa pang hindi malinaw na issue dyan eh. Nung hulihin no at arestuhin si dating Pangulong Duterte, red notice ba o red diffusion talaga? Dahil itong red diffusion, bansa ho ang nag-i-issue nito. Mga kaibigan, hinihiling niya sa ibang bansa, hinihiling niya sa ibang mga bansa na makipagtulungan para arestuhin ang isang siguro gustong arestuhin na opisyal o individual. Ganon. So,
magkaiba ang red diffusion at ng red notice. Dapat ho ito ang dapat malinawan pa kapag nagpapatuloy po ang pagdinig ng Senado. Pero paano nila malalaman talaga at malilinawan ang issue na ito kung iboboykot nitong mga cabinet members ni Bonget yung ikalawang araw ng pagdinig ko ng Senado? Abangan natin mga kaibigan dahil tingnan niyo parang marami yatang nagiging diktador sa buong mundo ngayon, ano? Kumakalat. Itong si Trump gusto magkaroon ng third term na pinagbabawal sa konstitusyon ng Amerika. Huh? Tingnan nyo ngayon yung nangyayari dyan sa Turkey. Oh, Turkey. Yeah? Ipinakulong ni Erdogan yung mayor ng Istanbul dahil sobrang sikat. At sinasabi nila na ito ang tatalo sa kanya sa pag nagkaroon ng eleksyon. Mayor ng Istanbul, mga kaibigan. Ang tindi ng kanyang popularidad. Pero dahil sa popular, ginawa ng issue nitong si Erdogan at pinahulit, pinakulong. Diktador yan, di ba? Nako, matindi mga kaibigan kapag may kaaway ka, huhuliin mo at papakulong. Ganyan din ang sistema dyan sa Russia, di ba? Mga kaibigan, wala. Sana hindi mangyari dyan sa Pilipinas. Pero itong nakikita natin na ito, nagbabawalan, pagbabawalan ang mga cabinet members na dumalo dyan sa Senate hearing, mga kaibigan. Ay, nako, marami tayong aabangan. Inuulit ko lamang po, mga kaibigan, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito po sa ating Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK YouTube channel, isang subscription lamang po. Masayang-masaya na po tayo doon. Mula po dito sa lungsod ng London, UK, ako po ang inyong kaibigan, ang inyong karadyo. Ako po si Buddy Bernardino. Bye po, bye!